Ang bigat ng dalawang malaking balikbayan box na hila-hila ko ay wala kumpara sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. 10 taon. 10 taon kong tiniis ang init ng disyerto sa Dubai, ang pangungulila at ang pagyuko sa ibang tao para lang maipadala ang lahat ng kinikita ko rito sa Pilipinas. Sa bawat hakbang ko palabas ng airport, pilit kong hinahagilap ang pamilyar na mukha ni Rico. Sabi niya sa chat nung isang linggo, susunduin niya ako. Magrenta daw siya ng van para kasya ang mga pasalubong ko. Ngunit ang tanging sumalubong sa akin ay ang ingay ng mga taong nagtatawanan sa paligid at ang usok ng mga sasakyan. Walang Rico, walang van. Tanging ang aking anino ang kasama ko habang nakatayo ako sa bangketa. Pinagmamasdan ang mga pamilyang nagyakapan ng mahigpit. Napatingin ako sa aking telepono. Walang reply, walang tawag. Marahil ay na-traffic lang siya o baka naman gusto niya akong surpresahin sa bahay. Kumapit ako sa kakarampot na pag-asang yon habang pumipara ako ng taxi. Kahit pa halos maubos na ang natitira kong pera pambayad sa sobrang singil ng driver. Nang huminto ang taxi, sa tapat ng aming gate, saglit akong natigilan. Ang ganda ng bahay. Kulay cream ang pintura, may mga palamuting bato sa pader, at mataas ang gate na gawa sa bakal. Ito ang katas ng aking pawis. Ito ang pangarap na binuo ko habang nagkukuskos ng inidoro ng mga Arabo, pero bakit tila napakatahimik? Walang mga parol kahit malapit na ang Pasko. Walang amoy ng nilulutong adobo na laging ipinagmamalaki ni Nanay Pilar tuwing alam niyang darating ako. Pinindot ko ang doorbell ng ilang beses. Ang tunog nito ay tila umaalingaw sa kawalan. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto. Lumabas si Rico. Hindi siya nakabihis ng maayos. Nakasando lang siya na may bahid pa ng mantika at ang kanyang buhok ay magulo na tila bagong gising. Wala ang ngiti na inaasahan ko. Wala ang sabik na yakap ng isang asawang hindi nakita ang kabiyak sa loob ng isang dekada. "Oh, Sandra! Nandyan ka na pala." Ang bungad niya sa akin na parang isa lamang akong kapitbahay na nanghihiram ng asin. Binuksan niya ang gate ng padabog ni hindi man lang tinulungan akong buhatin ang mga bagahe. "Rico, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? At nasaan si nanay? Surprise ba ito?" Tanong ko habang pilit nang ngumingiti. Bit-bit ang mabigat na kahon ng tsokolate at gamot na bilin ni nanay. Tumalikod si Rico at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Sumunod ako. Ang puso ko ay nagsisimulang kumabog ng mabilis dahil sa kaba. Ang loob ng bahay ay magulo. May mga bote ng alak sa mesa, mga platong hindi pa nahuhugasan, at amoy sigarilyo ang hangin. Saan naroon ang pagiging maayos at malinis na laging ipinagmamalaki ni nanay? Saan naroon ang mga paborito niyang kurtina na siya mismo ang nagtahi? Ang nakikita ko lang ay mga kalat at ang makapal na alikabok sa mga estante. Humarap sa akin si Rico. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa o pagsisisi. Itinuro niya ang isang sulok sa may lagayan ng telebisyon. Doon, sa gitna ng mga nakatambak na lumang magasin at upos ng sigarilyo, ay may isang maliit na garapon. Hindi ito gawa sa marmol o mamahaling bato. Isa lamang itong simpleng lalagyan na tila nabibili sa bangketa. "Patay na siya, Sandra." Ang malamig na sambit ni Rico na para bang ibinabalita lang niya na ubos na ang bigas. Noong isang linggo pa, na-cremate na. Bumagsak ang bitbit kong paper bag. Ang mga tsokolate at gamot ay nagkalat sa sahig. Gumagawa ng ingay na bumasag sa katahimikan. Ngunit wala akong narinig, kundi ang ugong sa aking mga tainga. Tila biglang nawalan ng hangin ang buong silid. Ang aking mga tuhod ay kusang bumigay at napaluhod ako sa malamig na tiles. Hindi. Ang boses ko ay garalgal. Halos hindi makalabas sa aking lalamunan. Kakausap ko lang sa kanya noong isang buwan. Sabi niya hinihintay niya ako. Sabi niya, inatake siya.
High blood. Sabi ng doktor may komplikasyon. Nakakahawa daw yung virus sa baga kaya kailangan sunugin agad. Mabilis na paliwanag ni Rico, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan ito, tila naiinip sa aking pag-iyak. Wala na tayong magagawa. Mahal ang burol, Sandra. Alam mong gipit tayo. Gipit? Ipinadala ko ang lahat. Ang huling sweldo ko, ang separation pay, lahat. Gumapang ako papalapit sa garapon. Nanginginig ang aking mga kamay nang hawakan ko ito. Napakagaan. Ganito na lang ba iyon? Ang babaeng nagluwal sa akin, ang babaeng tiniis ang lahat ng hirap para mapalaki ako. Ngayon ay kasya na lamang sa isang maliit na lalagyan? Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na bote ng efficacent oil, yung extra strong, yung paborito niya. Ito ang unang binili ko sa duty-free bago ako sumakay ng eroplano. Balak kong hilutin ang kanyang namamagang mga binti pagka-uwi ko. Gusto kong maramdaman niya ang haplos ko pagkatapos ng 10 taong pangungulila. Binuksan ko ang bote at inamoy ito. Ang pamilyar na anghang ng menthol ay humalo sa aking mga luha. Mahigpit kong niyakap ang bote sa aking dibdib habang nakatingin sa abo. Wala na akong hihilutin. Wala na ang mga binti na naglakad ng ilang kilometro para lang maipagbaon ako sa eskwela noon. Sandra, tama na yang drama. Nakakahiya sa kapitbahay. Sita ni Rico, na tila nandidiri sa aking pagnguyngoy. Sa gitna ng aking pagdadalamhati, bumukas ang pinto ng master bedroom. Ang kwartong dapat ay para sa amin ni Rico. Isang pamilyar na bulto ang lumabas. Si Gemma, ang best friend ko simula high school, ang kinakapatid na pinagkatiwalaan ko na titingin kay nanay habang wala ako. Napatigil ako sa pag-iyak. Nanlaki ang aking mga mata, hindi dahil sa presensya niya, kundi dahil sa suot niya. Nakasuot si Gemma ng isang pulang silk robe. Ang robe na yon, ako ang bumili niyon sa Dubai. Ipinadala ko yon sa balikbayan box noong nakaraang Pasko bilang regalo para kay nanay dahil sabi niya gusto niyang maranasang maging donya kahit sa bahay lang. Bakit suot ito ni Gemma? At bakit galing siya sa kwarto ng asawa ko? Oh Mars, nandyan ka na pala. Bati ni Gemma habang hinihimas ang kanyang buhok na tila bagong ligo. Lumapit siya kay Rico at pamilyar na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa ko. Sorry ha, hindi na kami nakapaglinis. Masyado kaming busy sa pag-aasikaso sa pagkamatay ni Tita Pilar. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May halong pang-aasar, may halong pagmamay-ari. Bakit suot mo yan? Ang tanong ko ay halos pabulong, puno ng pagkabigla. Kay nanay yan. Ay, ito ba? Tiningnan niya ang robe at tumawa ng mahina. Patay na si Tita Sandra. Sayang naman kung mabubulok lang sa aparador. Tsaka, mas bagay sa akin, di ba Rico? Hindi sumagot si Rico, pero hinayaan niyang nakapatong ang kamay ni Gemma sa kanya. Tila may mainit na likido na gumapang mula sa aking tiyan, paakyat sa aking lalamunan. Ang sakit ng pagkawala ni nanay ay biglang nahaluan ng isang matinding pagduduwal. Ang asawa ko, ang best friend ko, sa loob ng pamamahay ko. Tumayo ako, pinapahira ng aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Kailangan kong makita ang kwarto ni nanay. Kailangan kong amuyin ang kanyang mga unan bago pa man ang kinindin iyon ng ibang tao. Baka nandoon pa ang kanyang mga gamit. Baka may naiwan siyang sulat. Nagmamadali akong naglakad patungo sa silid sa ibaba na ipinagawa ko para kay nanay para hindi na siya aakyat ng hagdan. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang seradura, hinarangan ako ni Rico. Ang kanyang katawan ay nagsilbing pader sa pagitan ko at ng huling alaala ng aking ina. Saan ka pupunta? Asik niya. Gusto kong pumasok sa kwarto ni nanay. Gusto kong makita ang mga gamit niya. Sagot ko. Pilit na itinatago ang galit na nagsisimulang sumibol. Wala na. Mabilis na sagot ni Rico. Tinapon na namin lahat
Sinunog kasama niya para hindi na kumalat ang virus. Ginawa ko na yung bodega. Puno ng kalat dyan. Huwag mo nang buksan. Bodega? Tiningnan ko ang pinto. May nakapako na ngayong 2 tabla ng kahoy na nakaharang dito. Tila ba may ikinukulong silang halimaw sa loob. Paanong naging bodega yan sa loob ng 1 linggo? Basta. Itinulak niya ako nang bahagya palayo sa pinto. Pagod ka lang, Sandra. Umakyat ka na sa guest room. Doon ka muna matulog. Guest room? Bahay ko ito, Rico. Bakit sa guest room ako matutulog? Dahil magulo pa ang master bedroom. Sabat ni Gemma mula sa likuran. Ang boses ay matinis at puno ng awtoridad. At isa pa, baka may dala kang sakit galing abroad. Mabuti nang nag-iingat. Nakatayo ako doon, sa gitna ng pasilyo ng bahay na ipinatayo ko, bitbit ang abo na sinasabi nilang nanay ko. Habang ang asawa ko at ang kabit niya ay pinagtutulungan akong itaboy. Tiningnan ko ang nakapakong pinto ng kwarto ni nanay. Sa gitna ng amoy ng alak at pabango ni Gemma, parang may naaamoy akong kakaiba. Isang pamilyar na amoy. Amoy ng white flower at lumang damit. Napahawak ako sa hamba ng pinto. Kung patay na si nanay at sinunog na ang lahat ng gamit niya, bakit parang nararamdaman ko ang bigat ng isang paghinga mula sa kabilang ibayo ng pader? Ang gabi ay bumalot sa akin tulad ng isang mabigat na kumot, puno ng pangungulila at mga tanong na nagpapahirap sa aking isip. Nakahiga ako sa guest room sa malambot na kutsyon na binili ko para sa mga bisita, ngunit ang aking katawan ay nanigas sa lamig. Ang tinig ni Rico na nagsasabing kailangan mo ng distansya ay umalingaw sa aking tainga. Mas malamig pa sa hangin na nanggagaling sa aircon. Paano ako makakatulog gayong ang aking ina ay tila isang multo na nagpaparamdam sa bawat sulok ng bahay? Ang abo niya ay nasa sala, ngunit ang presensya niya ay tila nakakalat sa bawat anino. Habang ang oras ay unti-unting lumipas, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa labas ng aking silid. Ang dilim ay naging kasing itim ng kawalan. Nang malampasan ang gitna ng gabi, isang mahina, regular na tunog ang nagsimulang lumitaw mula sa ibaba, mula sa kusina. Ito ay tunog ng isang bagay na parang kinakalabit o ng isang metal na marahang kumikiskis sa isa pang metal. Hindi ito tunog ng daga, hindi ito tunog ng pusa. Ito ay tunog na may ritmo, may layunin. Napabangon ako mula sa kama, ang aking mga paa ay lumapat sa malamig na sahig. Ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok. Hindi dahil sa takot sa multo, kundi dahil sa matinding kuryosidad. Mayroon bang tao sa kusina? Si Rico kaya? O si Gemma? Naglakad ako ng napakahinahon. Bawat hakbang ay maingat na ibinaba. Tila isang anino na gumagapang sa dilim. Nang makarating ako sa tuktok ng hagdanan, tumigil ako at pinakiramdaman ang buong bahay. Ang tunog mula sa kusina ay humina. Halos hindi na marinig. Tila may nag-iingat upang hindi marinig ng sinuman. Nagpatuloy ako sa pagbaba ng hagdan. Ang aking mga mata ay pilit na inaaninag ang bawat sulok. Ang ilaw sa kusina ay patay. Tanging ang kaunting liwanag mula sa buwan na pumapasok sa bintana ang nagbibigay ng kaunting silaw. Wala akong nakita. Walang tao. Walang nagalaw. Ang lahat ay nasa tamang pwesto. Ngunit ang tunog ay malinaw kong narinig. Mayroong kakaiba. Pagdating ng umaga, naabutan ko si Gemma sa kusina. Nagluluto siya ng agahan, sinangag at tuyo, ang paborito ni nanay. Ang amoy ng pritong bawang ay pumuno sa hangin. At sa sandaling iyon, ang aking puso ay nakaramdam ng isang matinding kirot. Ito ang amoy ng aking pagkabata, ng mga umaga kung saan gumigising ako sa amoy ng niluluto ni nanay. "Oh, Sandra, gising ka na pala," bati ni Gemma nang hindi man lang lumingon. "Halika, kain na. Nagluto ako ng special sinangag." Umupo ako sa mesa. Pinagmamasdan ng plato ng kanin at isda.
Ang sinangag ay may golden brown na kulay at ang bawat butil ng kanin ay nakahiwalay. Ang tuyo naman ay maayos na nakaprito, hindi sunog, hindi hilaw. Ang amoy nito ay umakyat sa aking ilong at sa isang iglap, bumalik sa akin ang lahat ng alaala ni nanay. Kumuha ako ng kaunting kanin at isinubo ito. Ang lasa ay pamilyar. Ang pagkaalat ng tuyo, ang bahagyang tamis ng bawang sa kanin. Ito ang paborito kong sinangag. Pero hindi lang basta paborito. Ito ang espesyal na luto ni nanay. Ang kanyang paraan ng pagluluto ay kakaiba. At walang sino man sa mundo ang makakagaya niyon. Ang sarap naman nito, sabi ko, pilit na pinipigilan ng luha na nagbabadyang tumulo. Sino ang nagluto? Ako ano, sagot ni Gemma. Tumatawa ng mahina. Napanood ko lang sa cooking show sa YouTube. Para mas lalong magana kumain si Rico, alam mo na. Ngumiti ako, ngunit sa loob ko ay may isang bagay na hindi sumang-ayon. Ang lasa na yon, ang amoy na yon, hindi ito matututunan sa YouTube. Ito ay sa kamay lang ni nanay. Habang kumakain ako, pinagmamasdan ko si Gemma. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang mukha ay may make-up. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay malinis at may mga bagong pinta ng kuko. Hindi siya mukhang isang taong gabi-gabi ay nagpupuyat sa pagluluto. Lalo siyang hindi mukhang taong nagpapakahirap sa paglilinis o paggawa ng mabibigat na gawain. Pagkatapos kumain, dinalhan ko ng kape si Rico sa sala. Naabutan ko siyang nagbabasa ng dyaryo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa balita. Sa tabi niya, nakita ko ang isang tambak ng mga nilabhang damit. Hinilot niya ang kanyang mga balikat, tila masakit. Sakit ng likod ko, Sandra, sabi niya. Daming labada. Si Gemma kasi hindi marunong maglaban ng puti, kailangan pang ikuskos. Pero ang aking tingin ay nakatuon sa isang partikular na damit sa ibabaw ng tambak. Isang puting polo shirt ni Rico. Nakatiklop ito ng maayos. Ang mga manggas ay nakatiklop ng pahilis at ang ibabang bahagi ay nakatiklop na parang isang tatsulok. Ito ang tinatawag ni nanay na tipid sa espasyo na tupi. Ang triangle fold na siya lang ang marunong gawin. Si Gemma, ang alam lang niya ay isuksok ang lahat sa basket. Napakagat ako sa aking labi. Maraming tanong ang bumalot sa aking isip. Sino ang naglaban ng mga damit? Sino ang nagluto ng sinangag? Ang lahat ng ito ay pamilyar. Ngunit ang mga taong gumagawa nito ay hindi ang dapat na gumagawa. Nang magtungo ako sa likod ng bahay para itapon ang mga basura, napansin ko ang isang bagay na nakalagay sa ibabaw ng basurahan. Isang maliit na velum ng gamot. Ito ay may tatak na hypertension maintenance. Walang pangalan ng doktor o pasyente, ngunit ang brand at ang dosage ay pamilyar. Ito ang gamot sa high blood pressure na laging iniinom ni nanay. Sinabi ni Rico na tinapon na niya ang lahat ng gamit ni nanay. Bakit narito ito? At bakit tila kakaalis lang nito sa blister pack? Sa gitna ng aking pagdududa, bumalik ako sa kusina. Wala nang tao. Lumapit ako sa refrigerator. Sa pader na yon, hindi ako makakilos. Ang bawat detalye, bawat amoy, bawat tunog, tila nagsasama-sama upang bumuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Baka guni-guni ko lang. Baka masyado lang akong nangungulila kay nanay. Ngunit nang aking buksan ang refrigerator upang kumuha ng tubig, nakita ko ito. Sa pinakasulok ng shelf, sa likod ng mga gulay, ay isang lumang rosaryo. Ang kulay nito ay kupas na, at ang crucifix nito ay naputol na. Ito ang rosaryo na ibinigay ko kay nanay noong first communion ko. Ito ang rosaryo na laging hawak niya tuwing nagdarasal. Kinuha ko ito. Ang rosaryo ay malamig sa aking mga daliri. Ngunit sa ilalim ng crucifix na naputol, may isang bahagi na naramdaman kong bahagyang mainit.
Tila ba may humawak nito kamakailan? Tila ba may nagdasal dito? At sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pagdududa ay nawala. Hindi ito guni-guni. Hindi ito imahinasyon. Ang nanay ko, buhay siya at naririto siya. Ang rosaryo ay mahigpit kong hawak sa aking palad. Ang init nito ay hindi lamang mula sa katawan ng humawak dito, kundi mula sa isang pag-asa na hindi ko inakala na mararamdaman ko muli. Nagising ako sa isang umagang tila hindi sakin. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng guest room ay dapat sanang nagbibigay ng pag-asa. Ngunit para sa akin, ito ay nagsisilbing mitya lamang ng panibagong araw ng pagdurusa. Bumangon ako mula sa matigas na kama. Ang katawan ko ay nananakit pa rin mula sa biyahe at sa bigat ng emosyon kahapon. Ito ang bahay na ipinatayo ko. Bawat hollow block, bawat patak ng pintura ay galing sa pawis ko sa Dubai. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan na nakikituloy lamang. Pagbaba ko sa hagdan, naabutan ko ang isang eksenang nagpapataas ng aking dugo. Nakaupo si Gemma sa kabisera ng hapagkainan, sa pwestong dapat ay kay nanay o sa akin. Nakasuot pa rin siya ng silk robe na regalo ko at humihigop ng kape mula sa mamahaling tasa na display lang dapat sa estante. Si Rico naman ay nasa tabi niya, nagbabasa ng dyaryo habang hinihimas ang likod ng aking best friend. Para silang mag-asawa na nag-e-enjoy sa isang payapang linggo, habang ako ang naging istorbo sa kanilang perpektong larawan. Nang mapansin nila ang aking pagbaba, hindi man lang sila nagulat o nahiya. Sa halip, tinawag ako ni Gemma nang walang pag-aalinlangan. "Oh, gising ka na pala, Sandra." Bati niya sabay lapag ng tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng salamin na mesa ay matinis sa aking pandinig. "Pakiinit naman ng tubig, oh. Gusto ko pa ng kape. Medyo malamig na kasi to." Natigilan ako sa gitna ng sala. Ang aking mga kamay ay kusang kumuyom sa gilid ng aking pajama. Ako? Ang may-ari ng bahay? Uutusan niya na parang katulong? "May kamay ka, Gemma." Madiin kong sagot. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. "At bakit nandito ka pa? Wala ka bang sariling bahay?" Sumingit si Rico nang hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. "Huwag ka ngang magsimula, Sandra. Tumutulong lang si Gemma dito. Siya ang nag-aasikaso ng bahay noong nagkasakit si nanay at noong wala ka. Utang na loob, huwag kang maging ingrata." Ingrata. Ang salitang yon ay parang sampal na dumapo sa aking mukha. Ako pa ang walang utang na loob. Ako na nagpakain sa kanila ng 10 taon. Padabog akong nagtungo sa kusina, hindi para sundin si Gemma, kundi para itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ayaw kong makita nilang umiiyak ako. Habang naghuhugas ako ng baso sa lababo, tanaw ko mula sa refleksyon ng bintana ang ginagawa ni Gemma sa sala. May kinuha siyang isang garapon mula sa kanyang bag. Nanlaki ang aking mga mata. Kilalang kilala ko ang garapong iyon. Kulay ginto ang takip at gawa sa mabigat na salamin. Iyon ang Estee Lauder na night cream na pinag-ipunan ko ng 3 buwan. Hindi ako kumain ng tanghalian sa Dubai para lang maibili iyon si nanay dahil nagrereklamo siya sa mga pekas sa mukha niya. Binuksan ni Gemma ang garapon at dumakot ng makapal na cream gamit ang kanyang mga daliri. Walang habas niyang ipinahid ito sa kanyang mga binti at siko na parang ordinaryong lotion lamang na nabibili sa kanto. "Ang ganda talaga nito, Rico," rinig kong sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamayabang. Kaya pala ang kinis ni Tita Pilar noon. Sayang naman kung matutuyo lang, di ba? Kaysa itapon, gamitin ko na lang. Nabitawan ko ang sponge na hawak ko. Ang halaga ng cream na yon ay katumbas ng ilang linggong paglilinis ko ng kubeta ng ibang tao. Bawat pahid niya ay parang pagtapak sa sakripisyo ko. Gusto ko siyang sugurin, gusto kong hablutin ang buhok niya at kaladkarin palabas ng bahay ko.
Pero may pumigil sa akin. Isang malamig na realization. Kung magwawala ako ngayon, palalabasin nilang baliw ako. Palalabasin ni Rico na ako ang masama at baka lalo lang nila akong pagtulungan. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Huminga ako ng malalim, pilit na ibinabalik ang composure ko. Nagpanggap akong abala sa pagpupunas ng counter habang matalas ang aking pandinig sa usapan nila. Sigurado ka bang pipirma siya? Tanong ni Gemma sa mahinang boses, halos pabulong. Pipirma yan. Desperada yan sa atensyon ko. Sagot ni Rico nang may halong kayabangan. Kapag nakuha na natin ang pera sa lupa sa probinsya, pwede na tayong umalis. Iwanan mo na yang si Sandra dito, kasama ng mga multo niya. Lupa sa probinsya? Ang lupang minana ni nanay sa lolo ko? Iyon na lang ang natitirang ari-arian na nakapangalan kay nanay at hindi sa akin. Kaya pala mabait sila noong una. Nang tanghali, umalis silang dalawa. Sabi ni Rico, may aasikasuhin lang daw sa munisipyo. Pero nakita ko ang pagkindat ni Gemma. Alam kong magde-date sila gamit ang pera ko. Nang masiguro kong nakaalis na ang sasakyan, agad akong kumilos. Ito na ang pagkakataon ko. Halos liparin ko ang kwarto namin ni Rico, na ngayon ay amoy pabango na ni Gemma. Hinalughog ko ang mga cabinet. Hinanap ko ang mga titulo ng lupa, ang bankbook ni nanay, ang insurance policy. Wala. Walang laman ng safe sa loob ng closet. Maging ang mga alahas na ipinadala ko kay nanay ay wala rin doon. Napaupo ako sa sahig, napasabunot sa sarili kong buhok. Saan nila dinala? Naisangla na ba nila lahat? Habang nasa gitna ako ng kawalan ng pag-asa, narinig kong bumukas ang gate. Napakabilis naman nila. Dali-dali akong tumakbo pababa at nagtago sa likod ng malaking kurtina sa may dining area. Pumasok si Rico. Mag-isa lang siya. Mukhang may naiwan siya, pero hindi siya umakyat sa kwarto. Dumiretso siya sa kusina. Nakikita ko siya mula sa siwang ng kurtina. Hawak niya ang kanyang telepono at tila may kausap, pero ang kanyang tingin ay nakatutok sa pader sa likod ng malaking refrigerator at pantry cabinet. Wisit na matandang to, sigaw ni Rico. Ang muka ay namumula sa galit. Sabing huwag kang maingay. Rinig na rinig ka sa labas kapag umuubo ka. Napakunot ang noo ko. Sino ang kausap niya? Wala namang tao sa kusina. At sinong matanda? Lumapit si Rico sa pader at kinatok ito nang malakas gamit ang kanyang kamao. Ang tunog ng pagtama ng buto sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Kapag hindi ka tumigil, hindi ka kakain ng 2 araw. Tandaan mo yan. Banta niya sa pader. Pagkatapos noon, padabog siyang lumabas ng bahay, sumakay sa kotse at umalis muli. Naiwan akong nakatayo. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis, na parang sasabog ito sa aking dibdib. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan at dahan-dahang lumapit sa kusina. Ang tingin ko ay nakapako sa pader na sinigawan at kinatok ni Rico. Pader lang iyon. Sa likod niyon ay ang lumang dirty kitchen at bodega na sabi ni Rico ay punong-puno ng gamit, kaya ipinasara na niya. Idinikit ko ang aking tainga sa malamig na semento ng pader sa gitna ng katahimikan ng bahay. Pumikit ako. Pinakikiramdaman ang bawat vibration, bawat hibla ng hangin. Sa una, wala akong narinig, kundi ang ugong ng refrigerator. Pero maya-maya, narinig ko ito. Isang mahina at garalgal na tunog ang gumapang mula sa kabilang ibayo ng semento. Tunog ito ng isang bagang hirap na hirap, humigop ng hangin, sinusundan ng pigil na pag-ubo. Hindi ito tunog ng daga o pusa. Ito ay tunog ng tao. Isang taong nagpipigil gumawa ng ingay dahil sa takot. Nanigas ang buong katawan ko. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang mainit na kilabot na gumapang sa aking batok. Kilalang kilala ko ang ubo na yon. Iyon ang ubo na laging gumigising sa akin nung bata pa ako tuwing inaatake ng hika si nanay
Kapag malamig ang panahon, iyon ang ubo na pilit niyang itinatago sa ilalim ng unan para hindi ako mag-alala noong nag-aaral pa ako. Nanay, bulong ko. Ang boses ko ay halos hangin lamang. Idinikit ko pa, lalo ang aking muka sa pader. Kumatok ako ng marahan, 3 magkakasunod na katok. Ang aming sikretong senyales noong bata pa ako kapag naglalaro kami ng taguan. 1, 2, 3. Naghintay ako. Ang bawat segundo ay tila 1 taon. Mula sa kabilang panig, narinig ko ang sagot. Isang mahinang kaluskos, tila kuko na ikinukuskos sa kahoy o semento. Sinundan ito ng isa pang ubo, mas malakas ng kaunti ngayon, tila humihingi ng saklolo. Napaluhod ako sa sahig ng kusina. Ang mga luha ay muling bumalong sa aking mga mata, ngunit hindi na ito luha ng pangungulila. Ito ay luha ng matinding galit at pagkabigla. Ang garapon ng abo sa sala, ang kwentong namatay siya sa virus, ang pagmamadali ni Rico na ipakremate siya. Lahat iyon ay kasinungalingan, isang malaking dula-dulaan. Buhay si nanay. Buhay siya at naririto siya sa loob ng sarili naming bahay, nakakulong sa likod ng pader na ito habang nagpapakasasa si Rico at Gemma sa pera ko. Tiningnan ko ang malaking heavy-duty refrigerator at ang built-in cabinet na nakaharang sa daanan patungo sa lumang bodega. Sinubukan ko itong itulak, ngunit napakabigat nito. Masyadong masikip ang pagkakadikit ng mga gamit, tila sadyang ibinarikada para walang makapasok o makalabas. Napasandal ako sa refrigerator, habol ang aking hininga. Ang aking ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa akin, ay ginawa nilang bilanggo. Ginawa nilang hayop. At habang kumakain ako ng masarap kanina, habang natutulog ako sa malambot na kama sa itaas, siya ay nagdurusa sa dilim. Ilang metro lang ang layo sa akin. Hinalikan ko ang malamig na pader. Tila ba maipaparating nito ang aking mensahe sa kabila. Nandito na ako, Nay. Bulong ko habang tumutulo ang luha sa semento. Pangako, ilalabas kita dyan. At pagbabayaran nilang lahat ang ginawa nila sa'yo. Tumayo ako at pinunasan ang aking mukha. Wala na ang Sandra na umiiyak at nagmamakaawa. Ang Sandra na nakatayo ngayon sa kusina ay hindi na ang asawang naghahangad ng pagmamahal ni Rico. Ako na ngayon ang anak na handang manunog ng sariling bahay, mailigtas lang ang kanyang ina. Tumingin ako sa orasan. Papauwi na sila. Kailangan kong umakto. Kailangan kong magsuot ng maskara. Kung alam nilang alam ko na, baka ilipat nila si nanay o may gawin silang mas masama. Bumalik ako sa lababo at itinuloy ang paghuhugas ng pinggan, ngunit ang isip ko ay kasing talim na ng kutsilyong hawak ko. Ang bawat kalansing ng plato ay tila kampana ng digmaan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Rico at Gemma. At hindi nyo kilala kung sino ang tunay na reyna ng bahay na ito. Nang makita kong lumiko ang sasakyan ni Rico sa kanto, tila ako isang bilanggo na nakakita ng bukas na rehas sa unang pagkakataon. Ang katahimikan ng bahay ay biglang naging nakabibingi, puno ng tensyon at nagbabadyang panganib. Alam kong wala akong sapat na oras. Ang pagpunta nila sa supermarket para sa birthday party ay magtatagal lamang ng 1 o 2 oras. Ito na ang aking pagkakataon, marahil ang huli, upang malaman ang katotohanan sa likod ng pader na yon. Nagtungo ako sa kusina. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Hinarap ko ang malaking refrigerator at ang custom-built cabinet na nagsisilbing harang sa lumang pinto ng bodega. Ang mga ito ay mabibigat, puno ng laman, at tila sadyang idinisenyo upang ilibing ang anumang sikreto sa likuran nito. Ngunit ang adrenaline sa aking dugo ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inakala. Kumapit ako sa gilid ng refrigerator. Ang lamig ng bakal ay tumagos sa aking mga palad na pinagpapawisan. Gamit ang buong puwersa ng aking katawan, itinulak ko ito.
Ang tunog ng pagkiskis ng mabibigat na paa ng refrigerator sa tiles ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Isang matinis na huni na tila nagmamakaawa. Ang aking mga kalamnan ay nanigas sa hirap at ang aking hininga ay naging mabilis at kapos. Unti-unti, bumukas ang isang makipot na daanan. Sapat lang para makalusot ang isang tao. Sa likod ng mga modernong kagamitan ay naroon ang luma at maliit na pintong kahoy. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na at ang seradura ay kinain na ng kalawang. Nakasusi ito, ngunit hindi iyon naging hadlang. Kinuha ko ang hairpin mula sa aking buhok at ang screwdriver na nakita ko sa drawer. Ang mga taon ng pag-aayos ng mga sirang gamit sa Dubai, dahil bawal kaming magsayang ng pera sa repairman, ay nagturo sa akin ng diskarte. Nang bumukas ang pinto, hindi liwanag ang sumalubong sa akin, kundi isang masangsang na amoy. Ang hangin na lumabas mula sa silid ay amoy kulob. Hinaluan ng amoy ng gamot, luma at basang kahoy, at ang pinakamasakit sa lahat, ang amoy ng ihi at dumi. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang pagduduwal, hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil sa pagkilala sa amoy na yon. Iyon ang amoy ng pagpapabaya. Pumasok ako sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto sa likuran ko. Ang bodega ay masikip, puno ng mga lumang kahon at sirang kagamitan na ipinundar ko. Ngunit sa pinakasulok, sa isang manipis na foam na inilatag sa sahig, may isang bulto na nakaupo. Sino yan? Ang boses ay mahina, garalgal at puno ng takot. Wala na akong pera. Ibinigay ko na ang PIN code. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ko, ang boses na yon. Kahit pa nanghihina, kilalang kilala ko ito. Nay? Ang tawag ko ay halos pabulong. Nababasag sa gitna ng aking lalamunan. Gumalaw ang bulto. Umingit ang kadenang bakal na nakapulupot sa paa ng kama. Hindi, sa paa ng tao. Lumapit ako at binuksan ko ang flashlight ng aking telepono upang maaninag ang kanyang mukha. Ang liwanag ay tumama sa isang tanawin na dumurog sa natitira kong katinuan. Si Nanay Pilar, ang babaeng kilala ko bilang matatag, maayos manamit, at laging mabango, ay tila naging anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang buhok na dati itim at laging nakapusod ng rapi, ngayon ay puting-puti na, magulo, at naninigas sa dumi. Ang kanyang mga mata ay lubog, napapalibutan ng nangingitim na talukap. Ang kanyang pisngi ay humpak, at ang kanyang mga braso ay kasing nipis na lamang ng tuyong sanga. Ang balat niya ay puno ng mga pasa at sugat na tila galing sa matagal na pagkakadapa o pagkakauntog. Nabitawan ko ang telepono. Ang ilaw nito ay gumulong sa sahig, lumilikha ng magulong anino sa dingding. Napaluhod ako at niyakap ang kanyang binti. Ang tanging parte ng katawan niya na abot ko. Ang amoy ng ihi at dumi ay hindi naging hadlang. Sa halip, lalo lamang nitong pinag-alab ang apoy ng galit at awa sa aking dibdib. Diyos ko, Nanay. Ang pag-iyak ko ay walang tunog. Ang aking bibig ay nakabukas sa isang piping hiyaw ng pagluluksa. Paanong nangyari ito? Ang babaeng nagpalaki sa akin ng may dangal, ang babaeng hindi kailanman humingi ng kapalit, ngayon ay nakatanikala na parang aso sa sarili niyang pamamahay? Naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang kamay. Mabagal, nanginginig, at malamig. Dumapo ito sa aking buhok. Ang haplos na yon, kahit magaspang at mahina, ay nagpabagsak ng lahat ng natitira kong lakas. Sandra, ang boses niya ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Anak ko, totoo ba to? Umuwi ka na? Tumingala ako. Ang aking mukha ay basa ng luha. Opo, Nay. Nandito na ako. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung wala ako dito para ipagtanggol kayo. Akala ko
ay magagalit siya. Akala ko ay sisisihin niya ako dahil sa pagpapadala ng pera kay Rico. Sa pagtitiwala ko sa ahas na si Gemma. Ngunit ang sunod niyang sinabi ay dumurog sa akin ng pino. Pinilit niyang ngumiti kahit pabitak-bitak ang kanyang mga labi. Anak, kumain ka na ba? Pumayat ka yata. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Sa gitna ng impyernong kinalalagyan niya, sa gitna ng gutom at sakit, ang inaalala pa rin niya ay kung kumain na ako. Napahagulgol ako, isinubsob ko ang mukha ko sa kanyang maruming palad at hinalikan ito ng paulit-ulit. Ito ang pagmamahal na hindi kayang pantayan ng sinuman. Ito ang pagmamahal na tinangka nilang patayin. Ilalabas kita dito, Nay. Ngayon din, sabi ko, habang pilit na kinakalag ang kadenang nakapulupot sa kanyang bukong-bukong. Ang bakal ay malamig at kinakalawang na. Bumaon na ito sa kanyang balat at nag-iwan ng nangingitim na peklat. Wala akong susi. Sinubukan kong hilahin ito, pero masyadong matibay. Huwag! Pigil ni Nanay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Huwag ngayon. Papatayin ka nila. Si Rico, may baril siya. At si Gemma, kaya niyang gawin lahat. Wala akong pakialam. Makinig ka sa akin. Bulong ni Nanay ng may diin. Tila bumalik ang kanyang dating tapang kahit saglit. May dinukot siya mula sa loob ng kanyang suot na adult diaper. Isang bagay na tila itinatago niya roon bilang huling sandata. Inabot niya sa akin ang isang nilamukos na piraso ng papel. Basa ito ng pawis at medyo madumi, pero mababasa pa rin ang nakasulat. Isang serye ng mga numero. Ang code. Hingal niya. Ang code sa bangko. At sa vault kung saan naroon ang titulo ng lupa sa probinsya. Gusto nilang makuha ito. Binubugbog nila ako, ginuguutom, para ibigay ko. Pero hindi ko binigay, kasi alam kong uuwi ka. Mahigpit kong hinawakan ng papel. Ito ang dahilan kung bakit buhay pa siya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtiis ng hirap araw-araw. Para sa akin, para may maabutan pa ako. Itago mo yan, Sandra. Huwag mong ipapaalam sa kanila na alam mo, utos niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Umalis ka na. Magpanggap ka. Kapag nalaman nilang nakita mo ako, hindi ka nasisikatan ng araw. Aalis? Iiwan ko siya dito sa dilim at baho? Hindi kita pwedeng iwan, Nay. Bago pa man ako makasagot ng tuluyan, narinig ko ito. Ang ugong ng makina ng sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng mga gulong na kumayod sa semento at ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng automatic gate na ipinakabit ko noong nakaraang taon. Nandyan na sila. Dali. Tinulak ako ni Nanay gamit ang huli niyang lakas. Magtago ka. Ibalik mo ang cabinet. Parang awa mo na, anak. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Napatingin ako sa pinto. Ang liwanag mula sa kusina ay tila isang babala. Kung maabutan nila ako dito, tapos na ang lahat. Hindi ko maililigtas si Nanay kung pareho kaming nakakulong o patay. Hinalikan ko siya sa noo sa huling pagkakataon. Isang halik na puno ng pangako ng paghihiganti. Babalik ako, Nay. Pangako. Tumakbo ako palabas ng bodega. Ang puso ko ay tumitibok sa aking lalamunan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Paglabas ko sa kusina, narinig ko na ang pagbukas ng pinto sa may sala at ang boses ni Gemma na tumatawa. Nakalimutan ko pala yung wallet ko, Rico. Buti na lang bumalik tayo. Nanginginig ang aking mga kamay at tuhod habang pilit kong itinutulak pabalik ang mabigat na refrigerator at cabinet. Ang tunog ng pagkakadikit ng mga ito sa pader ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Saktong paglapat ng refrigerator sa dating pwesto nito, narinig ko ang mga yabag ng paa na papalapit sa kusina. Sandra, ang boses ni Rico ay nasa likuran ko na. Bakit pinapawisan ka? At bakit amoy Zonrox at bleach dito? Humarap ako, hawak ang basahan.
Pilit na itinatago ang nanginginig kong mga kamay sa likod ko. Ang puso ko ay parang sasabog, pero ang mukha ko ay kailangang maging kalmado. Kailangan kong maging artista para sa buhay ng nanay ko. Nakangiti ako, pero sa loob-loob ko, nagahasa na ako ng patalim. Humarap ako kay Rico. Ang aking puso ay kumakaripas sa loob ng aking dibdib. Bawat pintig ay tila isang malakas na pagtambol na nagbabantang bumasag sa aking mga tadyang. Ngunit ang mukha ko, ang maskarang isinuot ko sa sandaling iyon, ay nagpapakita ng pagkalito at pagod, hindi takot. Ang amoy ng bleach sa hangin ang naging aking kaligtasan. Naglinis lang ako, Rico. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking boses upang hindi ito manginig. Masyadong mabaho dito sa kusina. Parang may nabubulok. Akala ko may daga. Kaya binuhusan ko ng Zonrox ang sahig. Ang baho talaga. Amuyin mo. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Naglakad siya papalapit sa pader sa likod ng refrigerator. Inamoy ang hangin. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ngunit sa huli ay nagkibit balikat na lamang siya. Malamang ay inisip niyang guni-guni ko lang ang lahat. O siya, magpahinga ka na nga, sabi niya, tila nawalan na ng interes. Bumalik lang kami kasi naiwan ni Gemma ang wallet niya. Aalis na ulit kami. Tumangulang ako at nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig. Ang aking mga mata ay nakayuko, nagpapanggap na abala. Hinintay kong marinig ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng sasakyan bago ako muling huminga ng maluwag. Ang aking mga binti ay nanghihina at napasandal ako sa counter. Isang hakbang na pagkakamali, isang maling salita, at baka yun na ang huling hininga naming mag-ina. Alam ko na ngayon ang kailangan kong gawin. Ang pagwawala at pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang kailangan ko ay isang plano, at para maisakatuparan yon, kailangan kong makuha ang kanilang tiwala. Kailangan kong maging ang Sandra na gusto nilang makita. Ang martir, ang tanga, ang sunod-sunuran. Nang bumalik sila pagkalipas ng ilang oras, bit-bit ang maraming supot ng grocery para sa birthday party ni Rico, ibang Sandra ang kanilang naabutan. Pasensya na kanina, Rico. Bungad ko sa kanya. Ang boses ko ay malumanay at puno ng pagsisisi. Pagod lang siguro ako sa biyahe. Alam mo na, jet lag. Halika, tulungan na kita dyan. Kinuha ko ang mga pinamili mula sa kanyang mga kamay. Nakikita ko ang pagtataka sa mukha ni Rico, maging sa mukha ni Gemma. Ngumiti ako sa kanila. Isang ngiting pilit, ngunit sapat na para magmukhang totoo. Gemma, sorry din kanina ha. Sabi ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko sinasadyang maging masungit. Nabigla lang talaga ako sa pagkamatay ni nanay. Pero tama ka, kailangan kong tanggapin. At salamat sa pag-aalaga mo dito sa bahay. At kay Rico. Ang huling mga salita ay tila may lason na dumaloy sa aking dila, ngunit nilunok ko ang pait. Nakita ko ang pagngisi ni Gemma. Tagumpay. Akala niya ay sumuko na ako. Okay lang yun, Mars. Friends pa rin naman tayo, di ba? Tumango ako. Sa isip ko, oo, friends tayo. At bilang friend, sisiguraduhin kong magkikita kayo sa impyerno. Ang mga sumunod na oras ay ginugol ko sa pag-arte. Ako ang nagluto ng hapunan. Ako ang naghugas ng mga pinagkainan. Inihain ko si Gemma na parang isang prinsesa at inasikaso ko si Rico na parang isang hari. Ang bawat utos nila ay sinusunod ko nang walang reklamo. Nakita ko kung paano sila nagkatinginan, puno ng pagmamalaki. Sa tingin nila, nasa ilalim na ulit ako ng kanilang mga palad. Para sa hapunan, nagluto ako ng paborito ni Rico, Spicy Bicol Express. Ngunit ngayong gabi, dinoble ko ang dami ng sili. Bawat hiwa ng siling labuyo ay parang isang piraso ng galit ko na inihahalo ko sa gata. Wow! Ang sarap nito, Sandra.
Sabi ni Rico habang pinapawisan ang kanyang noo at namumula ang kanyang mukha dahil sa anghang. Parang mas masarap pa kaysa dati. Special recipe yan na natutunan ko sa Dubai. Pagsisinungaling ko. Pampagana daw at pampalakas ng katawan. Pinilit niyang ubusin ang pagkain kahit pahingal na hingal siya at inom ng tubig. Ang kanyang kasakiman sa papuri at sa ideya ng pampalakas ay mas matindi kaysa sa baso sa kanyang dila. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang totoong nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa katarungang nagsisimula ng gumulong. Nang gabing iyon, hinintay kong tumahimik ang buong bahay. Ibinigay ko kay Gemma ang isang baso ng mainit na gatas bago siya matulog. Matapos kong ihalo rito ang 2 tableta ng pampatulog na dala ko mula sa biyahe. Nang masiguro kong mahimbing na ang tulog nilang dalawa sa master bedroom, dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang nilamukos na papel mula sa aking pitaka. Sa ilalim ng liwanag ng aking telepono, tiningnan kong muli ang mga numero. Hindi lang ito basta code. Ito ang susi. Ang susi sa kalayaan ni nanay at sa kapahamakan ng mga taong nagkulong sa kanya. Naintindihan ko na ang lahat. Bukas. Bukas ang kaarawan ni Rico at bukas din nila balak isagawa ang huling hakbang ng kanilang plano. Ang pagpirma ng deed of sale, ang pagkuha ng thumb mark ni nanay. Kailangan nilang makuha ang lahat bago pa man may makatunog sa kanilang ginawa. Isinuksok kong muli ang papel sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, bumalik ako sa aking kama. Hindi ako natulog. Nakatitig lang ako sa kisame, inaalala ang bawat pasa sa katawan ni nanay, ang bawat hikbi niya sa dilim. Ang puot sa aking dibdib ay hindi na isang nagbabagang uling. Isa na itong malaking apoy na handang tumupok ng lahat. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan. Sandra, gising na. May kailangan lang tayong ayusin na papeles. Simple lang naman. Pirma mo lang ang kailangan para maproseso na ang pagbenta ng lupa ni nanay para may pera na tayo. Inabot niya sa akin ang isang folder. Sa loob nito ay ang deed of absolute sale. At sa tabi ng pangalan ko, may isang blankong linya. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay ang papel. Ang lahat ng pag-arte ko kahapon ay para sa sandaling ito. Sige, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Kinuha ko ang ballpen na inabot niya. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Tagumpay na siya. Sa isip niya, ngunit bago ko ilapat ang dulo ng ballpen sa papel, itinigil ko ang aking kamay. Pipirma ako, Rico. Pipirma ako sa lahat ng gusto mo. Sabi ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata at isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Pero may isa akong hiling. Birthday mo ngayon, di ba? Bago tayo pumunta sa abogado, gusto kong ipagdiwang muna natin. Maghanda tayo ng malaking salo-salo ngayong gabi. Imbitahin natin ang lahat ng kapitbahay. Gusto kong makita nila kung gaano kita kamahal. Natigilan siya. Tila hindi inaasahan ang sinabi ko. Ngunit ang ideya ng isang malaking handaan, isang pagkakataon upang ipagmayabang ang kanyang tagumpay, ay masyadong maganda para tanggihan. Sisigi ba? Sagot niya, ang kanyang nangiti ay abot tenga. Kung yan ang gusto mo, basta pagkatapos, pipirma ka ha? Oo naman, sagot ko. Pagkatapos ng party, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Umalis siya sa kwarto, masayang masaya. Naiwan akong mag-isa, hawak ang ballpen. Tinitigan ko ang pader. Sa likod niyon, naghihintay ang aking ina. Konting tiis na lang, Nay. Bulong ko sa hangin. Mamayang gabi, bubuksan ko ang pinto. At lahat ng sikreto ng bahay na ito ay lalabas kasama mo. Ang umagang yon ay nagsimula sa isang nakasusuklam na himig ng tagumpay. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila.
Naabutan ko si Rico sa sala, sumusukat ng isang bagong barong habang humaharap sa salamin. At si Gemma naman ay abala sa pagpipinta ng kanyang mga kuko ng kulay pulang-pula na para bang dugo. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng kasakiman at pananabik para sa gabing darating. Hindi nila alam na ang kanilang selebrasyon ay magiging sarili nilang burol. Sandra, mamalengke ka na, utos ni Rico. Hindi man lang ako tinitingnan. Bumili ka ng 2 lechon at yung pinakamahal na cake. Tandaan mo, darating ang mga kumpare ko. Ayokong mapahiya. Opo, Rico. Sagot ko ng may ngiti. Isang ngangiting kasing talim ng kutsilyo. Sisiguraduhin kong ito ang magiging pinakamasaya at hindi malilimutang kaarawan mo. Nagpunta ako sa palengke, hindi lang para mamili, kundi para maghasik ng binhi. Ang palengke ang sentro ng balita sa aming bayan at ang mga tindera, lalo na si Aling Nena na nagtitinda ng gulay, ang pinakamabilis na tagapaghatid nito. Uy, Sandra, buti naman at nakalabas ka ng bahay, bati ni Aling Nena. Balita ko'y may party daw mamaya sa inyo. Opo, Aling Nena. Birthday po ni Rico. Sagot ko habang pumipili ng bawang at sibuyas. Kaya nga po sana, kung hindi kayo abala, imbitado po kayong lahat. Lalo na po kayo. May espesyal po kasi akong pasabog mamayang gabi. Isang sorpresa na siguradong pag-uusapan ng buong bayan bukas. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Ang kuryosidad ay agad na umakyat sa kanyang mukha. Talaga, Hija? Ano yon? Ngumiti lang ako ng mahiwaga. Basta po pumunta kayo. Mga bandang 7:00. Wag na wag po kayong mawawala. Alam kong pagkaalis ko, ang balita tungkol sa pasabog ni Sandra ay kakalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Kailangan ko ng mga saksi. Maraming saksi. Pag-uwi ko, abala na si Gemma sa pag-aayos ng mga dekorasyon, mga lobong kulay ginto at itim na tila ba para sa isang lamay. Si Rico naman ay lumabas para bumili ng alak. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Dala-dala ang isang lumang spare phone, pumasok ako sa kusina. Nagpanggap akong naglilinis ng pantry cabinet na katabi ng refrigerator. Sa likod ng isang hilera ng mga dilata, may isang maliit na butas sa pader. Isang siwang na naiwan ng karpintero noon. Sakto lang para sa lente ng kamera ng telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nag-uumapaw sa aking sistema. Inilagay ko ang telepono sa loob ng cabinet. Itinapat ang kamera sa butas at pinindot ang record. Pagkatapos ay maingat kong isinara ang pinto ng cabinet. Nag-iwan ng halos hindi mapansing siwang para sa tunog. Mula sa screen ng aking personal na telepono na nakasync dito, nakita ko ang imahe sa loob ng bodega. Madilim, masikip, at sa gitna ng lahat, ang nakakaawang anyo ng aking ina na nakaupo sa sahig. Naghintay ako. Maya-maya pa, dumating si Rico, lasing na, at may dalang isang maliit na plato ng kanin at tuyo. Binuksan niya ang pinto ng bodega nang walang pag-iingat. Hindi niya alam na bawat galaw niya ay naitatala. O eto, padabog niyang inilapag ang plato sa sahig na para bang nagpapakain ng aso. Magpakabusog ka, matanda, dahil mamaya pipirma ka. Naiintindihan mo? At kung magmamatigas ka pa, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Nagsimulang kumain si nanay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gutom. Nakita ko sa screen kung paano siya sinigawan ni Rico. Tinawag na inutil at pabigat. Nakita ko ang pagtulo ng luha ni nanay habang isinusubo ang tuyong kanin. At ang bawat luhang iyon ay parang kumukulong langis na ibinubuhos sa aking puso. Matapos ang ilang minuto, lumabas si Rico at muling isinara ang pinto. Mabilis kong in-stop ang recording at isinave ang video. Ito na. Ito na ang sandata ko. Ang ebidensya na dudurog sa kanila. Habang abala ako,
Sa pagtatago ng telepono, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Anong ginagawa mo dyan? Ang boses ni Gemma ay matinis at puno ng pagsususpetsa. Napatayo ako ng tuwid. Ang puso ko ay lumundag sa aking lalamunan. Mabilis kong itinago sa aking likuran ang teleponong hawak ko. Humarap ako sa kanya, pilit na pinapakita ang isang kalmadong mukha. Wala, sagot ko. Tinitingnan ko lang kung may ipis. Alam mo na, para malinis mamaya sa party. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na parang sa ahas. Kanina ka pa dyan sa kusina. At bakit parang namumutla ka? May tinatago ka ba, Sandra? Wala nga, giit ko. Pilit na tumatawa. Ano namang itatago ko? Tara na, tulungan mo na lang akong maghiwa ng mga rekado para mamaya. Lalakad na sana ako palayo nang bigla niyang hinablot ang braso ko. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Huwag mo akong daanin sa ganyan, Sandra. Kilala kita. Masyado kang tahimik nitong mga nakaraang araw. At yang nangiti mo, hindi totoo. Hinila niya ang kamay ko mula sa aking likuran. At doon, nakita niya ito. Ang luma at basag na telepono. Ang screen nito ay bukas pa at nagpapakita ng file name ng video na kararating lang. Ebidensya_0, Isatuldok MP4. Nanlaki ang mga mata ni Gemma. Isang saglit ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang mukha, na agad na palitan ng purong galit at pagkaalarma. Sinubukan kong bawiin ang telepono, pero mas malakas siya. Hinablot niya ito mula sa aking kamay. Ano to? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pagbabanta. Sinubukan niyang i-play ang video, pero nakalak ang telepono. Anong ebidensya ang pinagsasabi mo dito? May kamera ka, no? Saan mo itinago? Akin na yan. Sigaw ko. Sinusubukang agawin ang telepono. Pero huli na ang lahat. Tumakbo si Gemma palabas ng kusina. Hawak-hawak ang telepono. Rico! Rico! Halika dito. May ginagawang kalokohan ang asawa mo. Ang sigaw niya ay umaling-awngaw sa buong bahay. Isang hudyat na ang aking maingat na inilatag na plano ay nasa bingit ng pagkasira. Nataranta ako. Kung malalaman nila ngayon, bago pa man dumating ang mga bisita, tapos na ang laro. Baka hindi na namin makita ni nanay ang sikat ng araw bukas. Sumunod ako sa kanya sa sala. Naabutan ko si Rico na pababa ng hagdan, halatang nagising sa sigaw ni Gemma. Ano ang problema? Tanong niya. Ang boses ay iritado. Ito. Itinaas ni Gemma ang telepono na parang tropeyo. Tingnan mo. May video si Sandra na ebidensya daw. Sigurado akong kinukunan niya tayo. Baka alam na niya. Ang mukha ni Rico ay nagbago. Ang pagkaantok ay napalitan ng isang madilim at mapanganib na anyo. Naglakad siya papalapit sa akin. Ang bawat hakbang ay mabigat at tila yumanig sa sahig na kinatatayuan ko. Totoo ba to, Sandra? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Sagot. Umiling ako. Pilit na ipinapakita ang pagkukunwaring walang alam. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Lumang telepono ko lang yan. Sira na yan. Kung sira, bakit mo itinatago? Tanong ni Gemma. Ang nangisi sa kanyang labi ay puno ng tagumpay. I-play mo, Rico. Baka sakaling ma-unlock mo. Kinuha ni Rico ang telepono. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata na buksan ito. Ang aking mundo ay tila huminto. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa aking noo. Ito na ba ang katapusan? Habang abala si Rico sa pagsubok ng iba't ibang password pattern, narinig namin ang isang tunog mula sa labas. Isang malakas at masayang tunog ng busina ng sasakyan, sinundan ng malakas na tawanan at sigawan. Happy birthday, kumpare! Napatingin kaming lahat sa bintana. Ang mga bisita, ang mga kumpare ni Rico, nagsisimula na silang dumating, mas maaga kaysa sa inaasahan. Sunod-sunod
Ang pagdating ng mga tricycle at sasakyan, ang ingay sa labas ay nagsimulang pumuno sa loob ng bahay. Hindi na maaring magkaroon ng komprontasyon, hindi sa harap ng maraming tao. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rico. Mula sa galit, napalitan ito ng pagkairita. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa. "Mamaya tayo magtutuos," bulong niya sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy alak at pagbabanta. "Huwag kang aalis sa paningin ko. Isa kang maling galaw, Sandra, at pagsisisihan mong nabuhay ka pa." Lumabas siya upang salubungin ang kanyang mga bisita, isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Sumunod si Gemma, matapos akong bigyan ng isang nagbabantang tingin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig. Ang aking plano ay muntik ng masira. Ngayon, hindi lang ako ang kailangang mag-ingat. Hawak na nila ang ebidensya. Ang tanging pag-asa ko na lang ay ang orihinal na kopya na nasa aking telepono, na ligtas na nakatago sa ilalim ng kama ko. Pero paano ko ito magagamit kung hawak na nila ang alas? Napatingin ako sa labas. Sa gitna ng mga nagtatawa ng bisita, nakita ko si Aling Nena, ang tinderang kinausap ko kanina. Nagtama ang aming mga mata. Tinaasan ko siya ng kilay, isang senyales na nagtatanong. Tumango siya sa akin ng bahagya, isang kumpirmasyon na naintindihan niya. Hindi pa tapos ang laban. Ang plano A ay maaaring nasira, pero ang entablado ay nakahanda na. Ang mga manonood ay narito na. Kailangan ko lang ng isang pagkakataon, isang sandali ng kanilang pagkalingat. At sisiguraduhin kong ibibigay nila sa akin iyon. Dahil ang gabing ito, tulad ng ipinangako ko, ay magiging isang kaarawan na hinding-hindi nila malilimutan. Ang sala ng bahay na ipinundar ko sa pamamagitan ng dugo at pawis ay biglang naging isang entablado. Ang masayang tugtugin ng karaoke ay nagsimulang pumasok sa loob, humahalo sa amoy ng lechon at alak. Isang kabalintunaan sa nagyayelong tensyon sa pagitan naming tatlo. Ang mga bisita, karamihan ay mga kaibigan ni Rico na hindi ko kilala, ay nagtatawanan at nag-iinuman. Walang kamalay-malay sa bombang malapit nang sumabog sa kanilang harapan. Napilitan akong ngumiti, magsilbi ng pagkain, at makipag-usap sa mga taong pumupuri sa kabaitan at swerte ni Rico sa pagkakaroon ng asawang tulad ko. Bawat papuri nila ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Kung alam lang nila. Habang abala ako sa pag-aasikaso, lumapit si Rico sa akin. May hawak na baso ng beer. Ang kanyang mga mata ay madilim. Kahit pa ang kanyang mga labi ay nakangiti para sa mga bisita. "Mukhang nag-e-enjoy ka, Sandra." Bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Idinikit niya ang kanyang bibig sa aking tainga, na para bang may ibubulong na isang matamis na salita. Ngunit ang lumabas ay purong lason. "Huwag mong kakalimutan na hawak ko ang telepono mo. Pagkaalis ng huling bisita, mamamatay kayong mag-ina. Kaya ngumiti ka lang dyan. Sulitin mo na." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Ang basong hawak ko ay nanginig. At ang malamig na tubig ay halos tumapon sa aking kamay. Pero pinilit kong panatilihin ang aking postura. Tiningnan ko siya sa mata, at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita niya sa akin, kundi isang malamig na kapayapaan. "Huwag kang mag-alala, Rico," sagot ko sa mahinang boses. "Sinusulit ko talaga." Lumayo siya, kontento na sa pag-aakalang natakot niya ako. Pero mali siya. Ang kanyang pagbabanta ay hindi nagbigay sa akin ng takot. Binigyan ako nito ng deadline. Kailangan kong kumilos ngayon o hindi na kami aabutan ng umaga. Ang gabi ay lumalim. Ang tawanan ay lalong lumakas. Si Gemma ay abala sa pakikipaglandian sa mga kaibigan ni Rico. Ipinapakita ang kanyang sarili na para bang siya ang reyna ng party. Si Rico naman, matapos ang ilang bote ng alak, ay kinuha na ang mikropono. Lasing na siya sa tagumpay. "Para sa aking magandang asawa,"
Sigaw niya sa mikropono at itinuro ako. Nagpalakpakan ng mga tao. Isang kanta para sa kanya. Ang unang nota ng musika ay tumugtog. My Way, ang paboritong kanta ng mga mayayabang. Habang kumakanta si Rico, ang kanyang boses ay sintonado, ngunit puno ng pagmamalaki. Nakatayo lang ako sa isang sulok, pinagmamasdan siya. Ang bawat salita ng kanta. Regrets? I've had a few, but then again, too few to mention, ay isang insulto sa lahat ng tiniis ko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng matinding poot. Kumanta ka, Rico, bulong ko sa aking isip. Iyan na ang huli mong kanta. Ito na ang pagkakataon ko. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa nagwawalang si Rico, dahan-dahan akong naglakad patungo sa telebisyon kung saan nakakabit ang karaoke. Sa tabi nito ay ang lumang projector na ginagamit namin noon para sa movie night. Excuse me po? Sabi ko sa mga bisitang nakaharang. Aayusin ko lang po para sa sorpresa ko mamaya kay Rico. Magpapalabas po ako ng slideshow ng mga pictures namin. Walang naghinala. Ngumiti sila at nagbigay ng daan. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinasaksak ko ang projector at kinakabit dito ang aking totoong telepono, ang teleponong may orihinal na kopya ng video. Inilagay ko ang telepono sa likod ng isang malaking flower vase. Ang screen nito ay nakatago, ngunit ang daliri ko ay handa ng pumindot. Nang matapos ang kanta ni Rico, nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao. Itinaas niya ang kanyang baso. Mga kaibigan, sigaw niya, lasing na, at nagahari-harian. Gusto ko lang i-share sa inyo ang magandang balita. Ang asawa kong si Sandra, pumayag na siyang ibenta ang lupa sa probinsya. Sa susunod na linggo, aalis na kami. Maglilibot kami sa buong mundo. Muling naghiyawan ang mga tao. Si Gemma ay pumalakpak ng malakas, isang mapanuksong na ngiti ang nasa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Ito na ang rurok ng kanilang tagumpay. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa gitna ng sala. Kinuha ko ang isa pang mikropono. Ang lahat ng ingay ay unti-unting humina habang ang mga mata ng lahat ay napunta sa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw. Walang bahid ng panginginig. Salamat po sa pagdalo sa kaarawan ng aking asawa. Tumingin ako kay Rico. Ang kanyang mukha ay nagtatanong, pero may halong pagmamalaki. Akala niya ay magbibigay ako ng isang talumpati ng pag-ibig para sa kanya. Tama po ang narinig ninyo. Pagpapatuloy ko. Ibebenta na po namin ang lupa at maglilibot kami sa mundo. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Pero bago po ang lahat, meron lang akong isang espesyal na regalo na gusto kong ipakita sa inyong lahat. Lalo na sa mahal kong asawa. Tumingin ako sa pader sa likod nila. Isang malaking puting pader na perpekto para sa projector. Isang video, sabi ko. Isang video na magpapakita kung gaano kabuti at kaalaga ang pamilya namin. Itinaas ko ang aking telepono mula sa pagkakatago nito sa likod ng florera. At sa harap ng daan-daang matang nakatutok sa akin, dahan-dahan kong itinapat ang aking daliri sa isang maliit na icon sa screen. Isang icon na hugis at sulok. Walang nag-ingay, walang nagtanong, walang umangal. Tanging ang matinding anticipation lamang ang naramdaman sa gitna ng daan-daang pares ng matang nakatutok sa akin at sa puting padera sa aking likuran. Ang tugtugin ng karaoke ay biglang tumigil, tila pinutol ng isang matalim na gulok. Pumikit ako, huminga ng malalim, at pinindot ang play button sa aking telepono. Ang silid ay biglang napuno ng liwanag. Ang larawan ni Rico, na ngayon ay malaki at pixelated sa pader, ay napalitan ng isang madilim, masikip at nakatagong espasyo.
Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lahat. Tanging ang garalgal na boses ni Rico ang umaling-aungaw sa mga speaker ng karaoke. Oh, eto. Magpakabusog ka, matanda. Dahil mamaya, pipirma ka. Naiintindihan mo? At kung magmamatigas ka pa, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga bulong ay tila mga alon na humahampas sa pampang. Si Rico at Gemma ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay dilat na dilat. Hindi makapaniwala sa nakikita nila. Ang ekspresyon ng pagkabigla ni Rico ay tila isang frozen na larawan. Tingnan mo ang sarili mo. Sa akin ka umaasa. Dapat mamatay ka na para matapos na ang lahat. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Mula sa bulungan, naging malakas na ingay. Ang ilan ay tumayo, tila handang umatake. Ang mga kaibigan ni Rico ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may pagdududa at pagkamuhi. The Gold Moment. Ang pinakamalakas na boses na narinig sa video ay ang boses ni Nanay Pilar. Mahina, garalgal, ngunit puno ng awa. Habang kinukuha niya ang kanyang gamot, "Huwag mong iiwan ang anak ko, Rico. Siya ang buhay mo. Ako na lang ang saktan mo." Ang nakikita ng mga tao ay hindi lang isang krimen. Nakikita nila ang sagradong pagmamahal ng isang ina na sinasalaulan ng isang halimaw. Nang matapos ang video, ang katahimikan ay bumalik. Mas matindi kaysa kanina. Lahat ng mata ay nakatutok kay Rico. Si Gemma naman ay tuluyan ng nataranta. "Hindi! Hindi kami yan!" Sigaw ni Gemma. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Peke yan! Hacked yan! Ang matanda patay na yan, sinunog na yan." "Patay?" Ang boses ko ay matalim at malakas. Itinapon ko ang mikropono sa sahig. "Kung patay na siya, sino ang nagluto ng sinigang na kinain mo nung isang araw, Gemma? Ang sinigang na amoy may at gata. Ang paborito ng nanay ko na walang ibang marunong magluto kundi siya." Hinarap ko ang lahat ng bisita. Nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila sa inyong lahat. Sinabi nilang patay na ang nanay ko para maiwasan ang gastos sa libing at para maangkin ang lahat ng ari-arian ko. Ngunit ang katotohanan ay, ang aking tingin ay nakatutok sa pader sa likod ng malaking cabinet sa kusina. Kinuha ko ang isang sledgehammer na itinago ko kanina sa likod ng sofa. Ang bakal ay malamig at mabigat sa aking mga kamay. Ang katotohanan, patuloy ko, ay ikinulong nila siya dyan. Itinuro ko ang pader. Tumakbo si Rico sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging pula, puno ng matinding galit. "Huwag! Hihinto ka, Sandra! Hihinto ka!" Ngunit huli na ang lahat. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Isang luha ang tumulo mula sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng closure. "Wala kang karapatang pigilan ako," sabi ko. Itinaas ko ang martilyo at buong lakas na inihampas ko ito sa pader na sinabi ni Rico na bodega lamang. Ang tunog ng pagguho ng semento ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang drywall ay naghiwalay, nagpakita ng butas, at pagkatapos, unti-unting lumaki ito. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-atrasan. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng pagkabigla at pagkatakot. Sa loob ng butas na yon, may isang anino. Ang liwanag mula sa sala ay tumago sa butas at unti-unting nakita ng lahat ang isang silhueta ng isang babae. Payat, marumi, nakaupo sa sementong sahig, nakatanikala ang paa sa isang lumang bakal. Ito na ang sandali. Ang climax. Ang mga bisita ay nagreklamo. Ang kanilang mga sigaw ay naging mga panawagan ng pagkamuhi. "Diyos ko, si Tita Pilar yan, buhay siya. Kriminal, halimaw,
Pinasara mo ang nanay mo. Hinarangan ni Gemma ang daan, ngunit hindi na ako nag-aksaya ng oras. Itinulak ko siya palayo at tumakbo ako patungo sa butas. Ang aking mga tuhod ay lumuhod sa sementong nakita ng lahat. Nay, nandito na ako. Yumakap ako sa aking ina. Niyakap ko ang kanyang maruming damit at payat na katawan. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang tunog na matagal nang pinigilan. Hindi siya nagsalita. Niyakap lang niya ako ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng sirena mula sa malayo. Isang malakas, tumitinding tunog na papalapit sa bahay. Nagpanik si Rico. Sinubukan niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang mga tao ay hinarangan ang pintuan. Huwag kayong aalis. Sigaw ng isang tinig mula sa gitna ng mga tao. Si Aling Nena. Huwag niyong hahayaang tumakas ang halimaw na yan. Pumasok ang mga pulis. Ang spotlight mula sa kanilang sasakyan ay tumama sa mukha ni Rico na nakatayo. Hindi na isang hari, kundi isang hayop na nakulong. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigla, at isang malaking kislap ng pagtataka. Ngunit hindi ko siya tiningnan. Humarap ako sa aking ina. Kinakalag ang kadenang nakapulupot sa kanyang paa. Wala na, Nay. Bulong ko. Malaya na tayo. Pagkatapos, tumayo ako. Lumabas ako mula sa butas. Hawak ang maruming kamay ni nanay. Humarap ako kay Rico. At sa sandaling iyon, ang kanyang mapang-akit na mukha ay natuyo at nabasag. Hindi ako nag-aksaya ng salita. Dinala ko ang kamay ni nanay, ang kamay na puno ng mga pasa, at marahan itong inilapat sa aking noo. Ang pagmamano. Sa harap ng lahat ng bisita, sa harap ng mga pulis, at sa harap ni Rico, pinuri ko ang nanay ko. Model Kabanata 8. Ang pagguho ng pader. Walang nag-ingay, walang nagtanong, walang umangal. Tanging ang matinding anticipation lamang ang naramdaman sa gitna ng daan-daang pares ng matang nakatutok sa akin at sa puting pader sa aking likuran. Ang tugtugin ng karaoke ay biglang tumigil, tila pinutol ng isang matalim na gulok. Pumikit ako, huminga ng malalim, at pinindot ang play button sa aking telepono. Ang silid ay biglang napuno ng liwanag. Ang larawan ni Rico, na ngayon ay malaki at pixelated sa pader, ay napalitan ng isang madilim, masikip, at nakatagong espasyo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lahat. Tanging ang garalgal na boses ni Rico ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng karaoke. Tunog ng boses ni Rico pinalaki ng speaker. O eto, magpakabusog ka, matanda. Dahil mamaya, pipirma ka. Naiintindihan mo? At kung magmamatigas ka pa, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ang video ay nagpakita ng isang kamay na kumuha ng isang plato ng kanin at tuyo mula sa sahig. Ang kamay ay payat, puno ng mga pasa, at tila nanginginig sa gutom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga bulong ay tila mga alon na humahampas sa pampang. Si Rico at Gemma ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay dilat na dilat, hindi makapaniwala sa nakikita nila. Ang ekspresyon ng pagkabigla ni Rico ay tila isang frozen na larawan. Ipinakita sa video ang isang anino na lumapit sa payat na kamay. Ang aninong yon ay kay Rico. Sinundan ito ng boses niya, mas malakas at may halong puot. Tingnan mo ang sarili mo. Sa akin ka umaasa. Dapat mamatay ka na para matapos na ang lahat. Sa video, nakita ang pagtaas ng kamay ni Rico at ang pagbagsak nito. Ang kamera ay nanginginig, sinundan ng mahinang inggit na tila pinipigilang iyak. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Mula sa bulungan, naging malakas na ingay. Ang ilan ay tumayo, tila handang umatake. Ang mga kaibigan ni Rico ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pagdududa at pagkamuhi. The gold moment.
Ang pinakamalakas na boses na naririnig sa video ay ang boses ni Nanay Pilar, mahina, garalgal, ngunit puno ng awa habang kinukuha niya ang kanyang gamot. Huwag mong iiwan ang anak ko, Rico. Siya ang buhay mo. Ako na lang ang saktan mo. Ang nakikita ng mga tao ay hindi lang isang krimen. Nakikita nila ang sagradong pagmamahal ng isang ina na sinasalaulan ng isang halimaw. Nang matapos ang video, ang katahimikan ay bumalik. Mas matindi kaysa kanina. Lahat ng mata ay nakatutok kay Rico. Si Gemma naman ay tuluyan ng nataranta. Hindi, hindi kami iyan. Sigaw ni Gemma, ang kanyang boses ay nanginginig. Peke yan, hakad yan. Ang matanda, patay na yan. Sinununog na yan. Patay? Ang boses ko ay matalim at malakas. Itinapon ko ang mikropono sa sahig. Kung patay na siya, sino ang nagluto ng sinigang na kinain mo nung isang araw, Gemma? Ang sinigang na amoy mi at gata, ang paborito ng nanay ko, na walang ibang marunong magluto, kundi siya. Hinarap ko ang lahat ng bisita. Nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila sa inyong lahat. Sinabi nilang patay na ang nanay ko para maiwasan ang gastos sa libing at para maangkin ang lahat ng ari-arian ko. Ngunit ang katotohanan ay, ang aking tingin ay nakatutok sa pader sa likod ng malaking cabinet sa kusina. Kinuha ko ang isang sledgehammer na itinago ko kanina sa likod ng sofa. Ang bakal ay malamig at mabigat sa aking mga kamay. Ang katotohanan, patuloy ko, ay ikinulong nila siya dyan. Itinuro ko ang pader. Tumakbo si Rico sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging pula, puno ng matinding galit. Huwag! Hihinto ka, Sandra! Hihinto ka! Ngunit huli na ang lahat. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Isang luha ang tumulo mula sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng closure. Wala kang karapatang pigilan ako, sabi ko. Itinaas ko ang martilyo at buong lakas na inihampas ko ito sa pader na sinabi ni Rico na bodega lamang. Ang tunog ng pagguho ng semento ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang drywall ay naghiwalay, nagpakita ng butas, at pagkatapos, unti-unting lumaki ito. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-atrasan. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng pagkabigla at pagkatakot. Sa loob ng butas na yon, may isang anino. Ang liwanag mula sa sala ay tumagos sa butas at unti-unting nakita ng lahat ang isang siluweta ng isang babae. Payat, marumi, nakaupo sa sementong sahig, nakatanikala ang paa sa isang lumang bakal. Ito na ang sandali. Ang climax, ang mga bisita ay nagreklamo, ang kanilang mga sigaw ay naging mga panawagan ng pagkamuhi. Diyos ko, si Tita Pilar yan, buhay siya. Kriminal, halimaw, pinasara mo ang nanay mo. Hinarangan ni Gemma ang daan, ngunit hindi na ako nag-aksaya ng oras. Itinulak ko siya palayo at tumakbo ako patungo sa butas. Ang aking mga tuhod ay lumuhod sa sementong nakita ng lahat. Nay, nandito na ako. Yumakap ako sa aking ina. Niyakap ko ang kanyang maruming damit at payat na katawan. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang tunog na matagal nang pinigilan. Hindi siya nagsalita. Niyakap lang niya ako ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng sirena mula sa malayo. Isang malakas, tumitinding tunog na papalapit sa bahay. Nagpanik si Rico. Sinubukan niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang mga tao ay hinarangan ng pintuan. Huwag kayong aalis! Sigaw ng isang tinig mula sa gitna ng mga tao. Si Aling Nena, huwag niyong hahayaang tumakas ang halimaw na yan. Pumasok ang mga pulis. Ang spotlight mula sa kanilang sasakyan ay tumama sa mukha ni Rico na nakatayo. Hindi na isang hari, kundi isang hayop na nakulong. Tiningnan niya ako.
Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigla, at isang malaking kislap ng pagtataka. Ngunit hindi ko siya tiningnan. Humarap ako sa aking ina, kinakalag ang kadenang nakapulupot sa kanyang paa. Wala na, Nay, bulong ko. Malaya na tayo. Pagkatapos, tumayo ako. Lumabas ako mula sa butas. Hawak ang maruming kamay ni Nanay. Humarap ako kay Rico at sa sandaling iyon, ang kanyang mapang-akit na mukha ay natuyo at nabasag. Hindi ako nag-aksaya ng salita. Dinala ko ang kamay ni Nanay, ang kamay na puno ng mga pasa, at marahan itong inilapat sa aking noo. Ang pagmamano, sa harap ng lahat ng bisita, sa harap ng mga pulis, at sa harap ni Rico, pinuri ko ang nanay ko. Ito ang huling coup de grace, ang pagpapakita ng aking hiya, dangal, laban sa kanilang walang hiya, walang dangal, na gawain. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Ang bahay na minsan ay saksi sa aking pagdurusa ay naging sentro ng imbestigasyon. Ang mga pulis ay kinuha ang lahat ng ebidensya mula sa kadenang ginamit kay Nanay hanggang sa mga kalat na naiwan ng party. Si Rico at Gemma ay inilabas sa aming pamamahay na nakaposas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuhi at takot. Ang dating mga kaibigan ni Rico na naroroon sa party ay nagsilingkuran sa presinto. Nagbibigay ng kanilang mga pahayag. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkasuklam. Dinala ko si Nanay sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat. Ang kanyang tiyan ay halos walang laman at ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Isang kislap na matagal nang nawala. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit pilit siyang ngumiti sa tuwing titingnan niya ako. Salamat, anak, ang halos pabulong niyang sabi, habang hinahawakan ang aking kamay. Salamat at dumating ka. Ang mga salitang yon ay parang balsam na nagpahilom sa bawat sugat sa aking puso. Wala na akong pakialam sa mga pera na nawala. Wala na akong pakialam sa sakit na naranasan ko. Ang mahalaga ay buhay si Nanay at naririto ako upang alagaan siya. Samantala, sa presinto, nagsimulang magkalasan ang kanilang pagpapanggap. Nagtalo si Rico at Gemma sa loob ng holding cell. Ang kanilang mga boses ay nagpapalitan ng matatalim na salita. Si Gemma ay ibinintang ang lahat kay Rico. Sinabing siya ang nagplano ng lahat. Si Rico naman, dahil sa galit, ay ibinulgar na buntis si Gemma at hindi siya ang ama. Ang kanilang relasyon na binuo sa kasinungalingan at kasakiman ay nagtapos sa matinding pagkamuhi. Kinumpirma ng mga investigador na ang bank account ni Nanay ay halos walang laman at ang titulo ng lupa sa probinsya ay nawawala. Ngunit dahil sa video na aking ipinakita at sa testimonyal ni Nanay at ng mga kapitbahay, may matibay kaming ebidensya laban sa kanila. Ang kaso ay malakas. Sila ay nahaharap sa kasong illegal detention, fraud, at physical abuse. Nang gabing iyon, matapos akong bigyan ng permiso ng pulisya, bumalik ako sa aming bahay. Ang bahay ay madilim at tahimik. Wala na ang mga dekorasyon, wala na ang mga kalat. Tanging ang butas sa pader ng kusina ang nagsisilbing paalala ng nakaraang bangungot. Naglakad ako patungo sa kwarto namin ni Rico. Binuksan ko ang closet at hinakot ang lahat ng damit niya. Hindi na ito ang mga damit na binili ko para sa kanya. Ang mga ito ay mga damit na pinili niya kasama si Gemma. Ang bawat tela ay tila may bahid ng kanilang kasinungalingan. Dinala ko ang mga damit sa likod ng bahay. Doon, may isang lumang drum na ginagamit noon ni Nanay sa pagsusunog ng mga tuyong dahon. Inilagay ko ang lahat ng damit ni Rico doon. Sinunog ko rin ang mga damit at gamit ni Gemma na naiwan sa master bedroom. Habang nanonood ako sa pag-aapoy ng apoy, ang bawat liyab ay tila naglilinis ng nakaraang sakit. Ang usok na lumabas
ay tila nagdadala ng lahat ng galit at puot ko palayo. Ang init ng apoy ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Ito ang aking paglilinis. Hindi ko sila sinaktan pabalik. Hinayaan ko ang batas at ang karma na gumawa ng sarili nitong paraan. Ngunit ang simbolikong pagsunog na ito ay isang closure para sa akin. Nang makabalik ako sa ospital, nakita ko si nanay na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay mapayapa. Sa wakas ay malaya na mula sa takot at sakit. Ang doktor ay lumapit sa akin. Miss Sandra, sabi niya nang may seryosong mukha. Magiging maayos po ang nanay niyo, pero kailangan niya ng matinding therapy para makarecover sa stroke niya, lalo na sa kanyang paglalakad, at kailangan niya ng operation para doon sa kanyang binti na may pinsala. Medyo malaki po ang halaga. Nabasag ang aking nangiti. Ang lahat ng pera na pinadala ko ay nawala. Ang bank account ni nanay ay walang laman. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga. Magkano po, Doc? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Sa ngayon, estimate namin, aabot sa 1,000,000 piso. Sagot niya, 1,000,000 piso. Ito ang halaga ng pag-asa ni nanay. Saan ko kukunin niyon? Halos wala na akong pera at ang bangko ay nag-iimbestiga pa sa mga withdrawal ni Rico. Lumapit ako sa kama ni nanay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Napakalamig. Ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa isang numero na hindi ko pa alam kung paano ko maaabot. Pero hindi ako susuko. Ang aking ina ay nagtiis ng matinding hirap para sa akin. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa kanya. Nay, bulong ko. Magpapagaling ka. Hindi ako susuko. Pipilitin kong gawin ang lahat. Kahit paano. Para sa'yo. Lumabas ako mula sa kwarto ni nanay. Ang ospital ay tahimik. Ang mga ilaw ay malabo. Ang aking isip ay naglalakbay. Naghahanap ng solusyon. Hindi na ako babalik sa Dubai. Kailangan kong manatili dito. Pero paano? Paano ako kikita ng malaking pera sa Pilipinas? Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa dilim. Puno ng mga pangarap. Puno ng mga pagsubok. Pero sa bawat pagsubok, may pagkakataon. Naalala ko ang sinigang. Ang sinigang na naging susi sa pagtuklas ko sa katotohanan. Ang sinigang na niluto ni nanay. Ang amoy ng luto niya. Ang lasa niya. Ito ang tanging kayamanan na hindi kinuha ni Rico sa akin. Ito ang aking pamana. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Isang maliit na binhi ng pag-asa sa gitna ng aking kawalan. Hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na kabanata ay para sa aming dalawa ni nanay. Ang kabanata ng aming pagbangon. Ang mga araw ay dahan-dahang lumipas, dala ang pagbabago at pag-asa. Sa halip na bumalik sa Dubai, nanatili ako sa Pilipinas. Ang bahay na puno ng masamang alaala ay unti-unting nilinis ko, pininturahan at binuhay muli. Ngunit ang butas sa pader ay iniwan ko. Isang paalala ng nakaraan, isang patunay ng aking pinagdaanan. Ang natitirang pera ko ay ginamit ko upang bumili ng mga kagamitan sa pagluluto at ayusin ang harapan ng aming bahay. Doon ko itinayo ang isang maliit na karinderya. Wala akong ipinangalandakan na malaking puhunan. Ang tanging kapital ko ay ang mga recipe ni nanay at ang aking puso. Ang unang araw ay mahirap. Kaunti lang ang pumunta. Ngunit ang kwento ng aking paghihirap, ang kwento ng pag-ibig ko sa aking ina, at ang kwento ng masarap na pagkain ay nagsimulang kumalat sa aming komunidad. Si Aling Nena, ang tinderang kinausap ko sa palengke, ang naging pinakamalakas kong marketer. Ikinuwento niya sa lahat ang nangyari. Sobrang sarap ng sinigang ni Sandra, Mare. Parang luto talaga ni Aling Pilar, ang sabi niya sa bawat mamimili. Unti-unti, dumami ang aming mga customer. Ang amoy ng adobo
sinigang, at iba pang Filipino dishes ay pumuno sa aming kalye at ito ay nagdala ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ang dati kong amo sa Dubai ay tumawag at sinabing gusto niyang mag-invest sa akin. Tumanggi ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa dito sa sarili kong bayan. Ang pera ay nagsimulang dumaloy. Ang bawat sentimo ay ipinatong ko sa isang malaking lata na may larawan ni nanay. Ang bawat bill ay isang hakbang papalapit sa paggaling niya. Samantala, sa ospital, patuloy ang paggaling ni nanay. Sa tulong ng mga therapist at ng aking walang sawang pag-aalaga, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Ang kanyang paglalakad ay mabagal, ngunit matatag. Ang kanyang pananalita ay mas malinaw na. Ang bawat progress niya ay nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Isang araw, bumisita sa akin ng isang abogado. Si Attorney David Dela Cruz. Siya ang humawak ng kaso namin laban kay Rico at Gemma. Miss Sandra, may magandang balita po ako. Sabi niya, ang hukuman ay naglabas na ng desisyon. Si Rico at Gemma po ay parehong nakulong. Si Rico, dahil sa kanyang mga kaso at sa illegal possession ng baril, ay nahatulan ng life imprisonment. Si Gemma naman, dahil sa kanyang pagiging kasabwat, ay nakulong ng 20 taon. Ang balitang iyon ay hindi nagdala sa akin ng matinding kagalakan, kundi isang tahimik na kapayapaan. Tapos na ang laban, nakamit na ang hustisya. At Miss Sandra, patuloy ni Attorney Dela Cruz, dahil po sa napatunayang krimen, ang lahat ng ari-arian ni Rico ay isa sa ilalim sa foreclosure. Ngunit dahil sa mga documents na ipinakita nyo, ang bahay na ito at ang lupa sa probinsya ay mapapasa inyo ng buo. Naiwan akong nakatayo, nakatitig sa kanya. Hindi ko inasahan iyon. Sa halip na mawalan ng lahat, ibinalik sa akin ang lahat, kasama ang aking dangal at kalayaan. Sa loob ng 2 taon, ang karinderya ay lumago. Ang maliit na tindahan ay naging isang 2 palapag na restaurant, ang Lutong Nanay Sandra. Ang aming specialty ay ang mga Filipino comfort food na may twist. Ang mga recipe ni nanay, binuhay ko muli. Ngayon, si Nanay Pilar ay nakaupo sa isang silya sa harap ng counter. Ang kanyang buhok ay maayos na, at ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Bagamat nakaupo pa rin siya sa wheelchair, kaya na niyang tumayo at maglakad ng ilang hakbang. Hawak niya ang cash register, ngumingiti sa bawat customer. Siya na ngayon ang mukha ng aming negosyo. Madalas, may mga lalaki na sumusubok manligaw sa akin. May mga negosyanteng gusto akong i-partner, ngunit nginingitian ko lang sila. Ang aking puso ay puno na ng pagmamahal para kay nanay at para sa aking bagong buhay. Hindi ko na kailangan ng isang Rico. Hindi ko na kailangan ng isang prinsipe para maging masaya. Ang tunay na kaligayahan ay naririto, sa aming bahay, sa aming restaurant, sa bawat ngiti ni nanay. Isang araw, habang abala ako sa kusina, may dumating na isang sobre, isang sulat mula sa kulungan. Galing kay Rico, kinuha ko ang sulat. Tinitigan ko ito ng matagal. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Wala nang galit, wala nang puot. Naglakad ako palabas ng restaurant, patungo sa likod ng bahay kung saan may isang maliit na sapa. Dahan-dahan kong pinakawalan ang sulat sa agos ng tubig. Pinanood ko itong lumutang, papalayo, unti-unting nilamon ng dilim. Hindi ko ito binuksan, hindi ko na kailangan. Ang kanyang mga salita ay wala nang halaga sa akin. Ang nakaraan ay nasa likuran ko na. Ang aking tingin ay nakatutok sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap, tila nagbibigay ng pag-asa at bagong simula. Ang bahay na ito, na minsang naging bilangguan ng aking ina, ngayon ay naging pugad ng aming kalayaan. Ito ang tunay na yaman, hindi ang pera o ang lupa. Ito ay ang pagmamahal ng pamilya, ang kapayapaan ng isip at ang lakas ng loob
na bumangon muli mula sa abo. Lumipas ang 2 taon. Ang aming maliit na karinderya ay naging isang maunlad na restaurant, ang Lutong Nanay Sandra. Ang 2 palapag na gusali ay puno ng buhay, ng tawanan at ng masarap na amoy ng lutong bahay. Ang bawat dingding nito ay tila humihinga ng pag-asa at bagong simula. Si Nanay Pilar, na ngayon ay 70 taong gulang na, ay nakaupo sa isang silya sa harap ng counter. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Bagamat meron pa rin siyang walker para sa kanyang paglalakad, nakakatayo na siya ng tuwid at nakakakilos na ng malaya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang suot na damit ay laging malinis at presko. Siya na ngayon ang tagapamahala ng aming cash register, ngumingiti at nakikipagkwentuhan sa bawat customer na lumalapit. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init at pagmamahal sa buong restaurant. Minsan, sa mga balita sa telebisyon, naririnig namin ang tungkol sa mga kasong kriminal. Isang araw, narinig namin ang balita tungkol sa isang riot sa bilangguan. Nabalitaan naming si Rico ay namatay doon dahil sa isang away. Ang balitang iyon ay hindi nagdala sa akin ng kagalakan, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng kalungkutan. Isang malamig na realization lamang. Ang karma ay kumilos na sa sarili nitong paraan. Si Gemma naman, huli kong nakita, ay namamalimos sa harap ng isang simbahan. Ang kanyang dating ganda ay kumupas na. Ang kanyang mukha ay payat at puno ng bakas ng paghihirap. Naramdaman ko ang isang matinding awa para sa kanya. Ngunit alam kong ang kanyang pinagdaanan ay bunga ng kanyang sariling kasakiman. Hindi ako lumapit. Hindi ko siya kinahabagan sa paraang magpapababa ng aking sarili. Hinayaan ko lang siyang dumaan. Tulad ng isang hangin na dumadaan, ang aking buhay ay payapa at puno ng pagmamahal. Maraming lalaki ang sumubok na pumasok sa aking mundo, mga negosyanteng may magandang trabaho, mga abogado. Ngunit nginingitian ko lang sila. Ang aking puso ay puno na ng pagmamahal para sa aking ina at sa aking negosyo. Nalaman ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung sino siya sa kanyang sarili. Madalas tumitingin ako sa butas sa pader sa kusina. Hindi na ito isang butas na nagpapaalala ng sakit. Sa halip, ito ay isang butas na nagpapaalala ng aking pagbangon. Ang bahay na ito, na minsang naging kulungan ng aking ina, ay naging simbolo ng aming kalayaan. Dado Chua, napatawad na ba? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Napatawad ko na ang aking sarili sa aking pagiging bulag, sa aking pagiging martir, at sa pamamagitan yon, nakamit ko ang kapayapaan. Wala na ang galit, wala na ang puot. Tanging pagtanggap na lang ng katotohanan. Binyenchua, payapa na ba? Ang kapayapaan ay naririto sa bawat ngiti ni nanay, sa bawat customer na nasiyahan sa aming lutuin. Sa bawat umaga nagigising ako na walang takot sa aking puso. Ito ang pinakamahalagang yaman. So fan kuy kung kwakaknyanvat. Ang huling kapalaran ng mga karakter? Si Rico ay namatay sa bilangguan, binayaran ng kanyang mga kasalanan. Si Gemma ay namuhay sa paghihirap, isang buhay na resulta ng kanyang kasakiman. Si Nanay Pilar ay nabuhay ng may dignidad, napapalibutan ng pagmamahal. At ako, si Sandra, ay natagpuan ang aking tunay na lakas at kaligayahan sa pamamagitan ng pagmamahal sa aking ina at sa pagtatayo ng isang negosyong galing sa puso. Ang pader na minsang naghiwalay sa amin ni nanay, ngayon ay naging tulay ng aking pagbangon. Dahil sa huli, ang pagmamahal ng ina, ang tanging yaman na hindi mananakaw ni numan. Ito ang aming bahay. Ito ang aming tunay na tahanan.